Okay, dahil nami-miss nyo na talaga yung story time ko, so tara, alam nyo na kung bakit ganito yung filter. Horror story time muna tayo. Pasensya na kayo kung maingay yan, lakas kasi ng ulan dito ngayon. So, itong ikukwento ko is, ito yung na-experience ko 2 years ago nung na-confine ako. Nakbo ako sa ER that time dahil sumakit yung tagiliran ko, which is akala nila pumutok daw yung appendix ko. Ang nagdala sa akin that time is ate ni Romeo dahil si Romeo pauwi pa lang from work. Hindi ko na rin papangalanan kung ospital na to. Ayun, so dinala nga kami dun sa ER. Then, kailangan mag-fill up ng mga form. Alam mo yung feeling na may masakit na sa'yo, tapos creepy pa yung ambience ng ospital. Hindi naman yun yung first time ko na nakarating sa ospital. Private hospital yun guys ha. Sa daming beses ko nang na-confine, dun lang ako nakaramdam ng kakaiba. Parang iba yung ambience. Nakakatakot talaga yung dating ng ospital. Sa ER pa lang. Kasi madilim siya. Unlike sa mga dating ospital na na-confinean ko na is sobrang okay naman, hindi ka matatakot. Matatakot ka lang talaga sa karayom. So ayun, ini-interview ako, hindi ko na rin maalala kung ano yung mga exact words na tinatanong. Basta sabi ko masakit yung tagiliran ko. So nung kailangan ko nang umakyat sa room, walang available na private room. So first time kong nasama sa ward. Although dalawa lang naman kami doon sa room, pero creepy pa din. Ang creepy kasi sa elevator pa lang, Diyos ko day, namamatay-matay ang ilaw sa loob ng elevator. Alam niyo yung sa mga movie, first time kong nakakita ng ospital na totoo pala yung sa mga movie, nakakatakot talaga yung ambience. So nung nandun na ako sa room, dumating na rin si Romeo nun, lamig na ako, nag-chills talaga ako. Tapos yung paningin ko nun, yellowish siya na malabo. Basta ang nasa isip ko, sobrang lamig, gusto ko ng kumot. Although nakakumot ako, doble-doble pa. Eh yung ayos kasi nung kama dun, syempre dalawang bed, may malaking space syempre sa pagitan namin. Tapos may space pa dito sa gilid ng bed ko kung saan pwedeng umupo yung mga bantay ko. So after nila ako lagyan ng gamot tsaka yung ilaw na para mainitan ako, naalimpungatan ako ng madaling araw. Tulog si Romeo dito sa gilid ko. Yung daddy ko din nandito sa kabilang side ko. Eh yung ayos kasi ng higa ko noon, nakatagilid, nakaganyan. So pagmulat ng mata ko, ang una ko kagad nakita is itong side kung saan nakahiga sa akin si Romeo. Tapos nagulat ako sa bandang likod niya, may batang nakatayo. Pero walang muka. Wala siyang mukha pero nakaputi siya na suot. So ako, tinitingnan ko muna mabuti, baka ano lang yun, reflection lang ng ilaw. Kasi nga meron akong ilaw na nakatutok sa akin para mainitan ako. Pero hindi, bata talaga siya. So tinititigan ko talaga siya mabuti kung totoo o baka nag-hallucinate lang ako dahil sa mga gamot. Ayun nga, habang tinititigan ko siya, sinisigurado ko talaga na wala ba talagang mukha